Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 12:30 in the afternoon here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, mga OFWs, and sa mga audience ko dito sa Pilipinas from Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa inyong lahat. Meron po akong ipapakita na video sa inyo na programa ni Attorney Sal Panelo, no? Magaling itong mag-analyze, lawyer din ito, Chief Legal Counsel ni former President Duterte, na may makukuha tayo na mga punto dito tungkol sa nangyari nga sa Percy Lapid na pangyayari with itong napatalsik sa suspended na Bucor Director General na si General Bantag, na meron ngang mga awayan ng DOJ Rimulya with General Bantag. So pati nga si Attorney Sal Panelo ay na-mention niya na talagang tutukan itong mabuti itong pangyayari na ito dahil nga si Presidente Bongbong Marcos ay parang na what do you call that one? Parang marami ng mga sa ating taong bayan ay sa mga comment section sabi nila na sayang raw yung boto nila, parang si Presidente Bongbong Marcos ang kanilang sinisisi dito sa pangyayari ni General Bantag. So yan ang pag-usapan at yan ang ipapakita ko sa inyong video. Pero bago ang lahat, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Sabay-sabay tayong mag-like and share sa ating Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, please subscribe and please follow Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. Okay, so without further ado, i-play ko itong video natin na another issue, Attorney Sal, i-play ko itong video na ito at sabay-sabay tayong mag-comment at mag-react tungkol sa mga sinasabi ni Attorney Sal Panelo. Okay? Tungkol dito sa General Bantag issue. Ano mga nangyari? Hindi po ba, yan, from the very start, I think I was the first one to float the idea na tingnan nyo yung angle na yan. Kasi dapat lahat na angulo tingnan mo. Dahil ang pinatutungkulan ni Attorney Sal Panelo dyan is yung PNP, DOJ, yung NBI, lahat na nag-imbestiga sa pangyayari na ito kay Percy Lapid. Maraming galit sa kanya, marami siyang binuwag, baka piniframe up siya. Kaya walang mawawala kung lahat titingnan natin. At yung sinasabi nila, maganda nga yung teorya ng aking anak na abogado. Uy, hi Paolo. Sabi ng anak ko, sabi niya, Dad, alam mo, kung totoo lahat ang sinabi ng mga investigasyon na si Zulueta involved, for all you know, who knows, hindi natin alam. Baka yung subordinate ng isang boss, nung nakita niya nasaktan ng boss niya, na ayaw namang gumalaw, gumawa ng karahasan, baka on his own, ginawa niya yun. Pwede rin naman yung angulo yun. At pwede rin yung angulo na yung mga sindikato. So, lahat na yan. Ako lang, ang pinupunto ko lang, kung wala po tayong ebidensya muna, huwag nating ihain. Yan ha. Pinagsabihan na yung PNP, NBI, itong si DOJ Rimulya, na if wala po tayong exact na ebidensya, huwag mo nang hain ng kaso kay General Bantag. Kasi para sa akin, madadawit ang ating Pangulong Bongbong Marcos dito. Dahil kayo lahat, PNP, NBI, itong si DOJ Rimulya, lahat kayo ay tauhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Kapag masira itong si PBBM, kayo ang may kagagawan dyan. No? Kayo, masisira si PBBM dahil sa inyo. No? Ang taong bayan, galit na. Kasi masisira naman yung pangalan ng isang tao. Pag meron na, okay lang, kung may probable cause.
Po, as para sa akin, sirang-sira na ang pangalan ni General Bantag dito eh. Alam mo, Attorney Sal, hindi may iwasan na madadamay talaga si Pangulong Marcos sa issue na ito. In fact, nadadami na nga kasi binabasa ko yung mga komentaryo. Nadadamay na ha ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pangyayari na ito. At sabi ni Atty. Sal Panelo, nadadamay na nga. Marami nang nagsasabi na parang nagsisisi na sila. Kasi nga, yung cabinet member niya, pag nababanatan, siyempre, ang pupulaan yung nag-appoint. Yan ang magiging problema. If you remember, sinabi ko sa programang ito, at sinabi ko rin sa kolong ko, yung kaso ng anak ni Secretary Remulla ay magiging albatros sa kanilang dalawa. Whether they like it or not. Kasi yun ang magiging perception. Ang feeling ng tao, may conflict of interest ka dyan. Rightly or wrongly, that will be the perception. Kaya sinabi ko, may albatros yan, mabigat na ilalagay nila sa balikat nila, mahihirapan sila. At ngayon nga, nire-raise ni DG Bantag. Nire-raise niya yan. Kaya kailangan sagutin mo yun eh. Hindi ba pwedeng hindi? Pati yung paggamit niya ng marijuana, nire-raise din ni Bantag. DG Bantag. Marami siyang nire-raise eh. Yung pagtakbo niya, marami siyang nire-raise. You have to respond to that. Yung si General Bantag, yung resback niya kay DOJ Remulla ay yung mga palpak rin na kagagawa ni Remulla. Okay? Niresbakan niya itong si DOJ. Kasi kung ako yun, I will respond to that. Napakabigat ng accusation, lalo na if you're a Justice Secretary. O nga sabi ni Atty. Sal Panelo na dapat sagutin ni DOJ Remulla ang mga banat, ang mga tira ni General Bantag. Ngunit hindi naman sumagot itong si DOJ Remulla kay General Bantag, di ba? Kung matatandaan natin. Sasabihan that you're gumagamit ng illegal na droga, Attorney Sal. Yes. That's a serious allegation. Mahirap yung sasabihin mo na hindi kita papatulan. Secretary Boyeng, patulan mo. You have to respond really. For your own good. Correct. Patas ang laban ninyo dalawa. Alright. Another issue, Attorney Sal, bukas ang Department of National Defense o yung DND sa posibilidad na magkaroon ng Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at sa bansang Japan na gaya ng setup sa Estados. So, ayan ha. Yung second topic na yan nila. So, yun lang yung ating kinukuha sa topic nila sa programa ni Atty. Sal Panelo dito sa SMNI, no? Na dapat itong si DOJ Remulla ay dapat sasagutin niya yung mga tira at mga banat ni General Bantag. Yung accusation ng yung illegal na gamot na nagagamit raw itong si Remulla, dapat sagutin niya yun. Di ba? Kasi kapag hindi niya sagutin yun, yung taong bayan dyan talagang magdududa sa inyo. No? Ayan, opinion ko yan ha. Huwag kayong magalit sa akin. Yan ang perception. Kasi sa karamihan, yung nabasa ko sa comment section ay talagang pabor sila kay General Bantag. No? Naaawa sila sa nasapit ni General Bantag. So, kay Atty. Sal Panelo naman ay siya concerned rin naman itong si Atty. Sal sa posibleng sinisisi rin itong si PBBM, no? Na sabi ng mga ibang netizen, mga taong bayan na nagsisisi na raw sila sa pagboto nila kay PBBM. So tayo namang supporters ni PBBM dyan ay medyo malulungkot tayo dyan sa mga ibang mga netizens natin na ganyan na ang kanilang perception. Ngunit, ipagtanggol ko itong si PBBM, walang kasalanan dyan si PBBM na masisira siya. Sinuspindi niya itong si General Bantag sa Bucor dahil yan ang protocol, yan ang proseso. May investigasyon kasi itong si Remulla, itong PNP, NBI, na nag-akusa na mastermind raw itong si General Bantag. So, syempre, ang presidente natin na nag-follow lang sila sa nag-follow lang sila dito sa tamang proseso na kapag may investigasyon ka, dapat kang tanggalin dyan sa posisyon na yan, especially dyan sa bilibid. Dahil involved kasi yung bilibid sa pangyayari na yan. No? So, walang kasalanan si PBBM dyan. Si PBBM ay marunong tumingin sa mga sitwasyon.
Okay? Marunong yan. Naghihintay lang yan sa investigasyon. Nirerespeto ang mga investigasyon na yan. Okay? So, payo ko kay Remulla, no? DOJ Remulla. Sir, kung pwede lang, ayusin nyo mabuti ang inyong mga allegations. Ayusin nyo mabuti ang inyong mga ebidensya kung talagang wala bang yung ibang conflict of interest dyan. Kasi tama rin naman ang taong bayan, sir. Ipakinggan nyo ang mga comment sa mga videos na tungkol dito sa nangyari kay General Bantag, Percy Lapid na nangyayari. Ibabasahin nyo ang mga comments, sir. Sabi nila, baka meron ring mga tao dyan sa loob ng bilibid na ayaw kay General Bantag na mamuno dyan. Dahil nga nababara ang kanilang mga transaksyon. Diba? So tingnan rin ninyo ang other side ng anggulo. Hindi lang yun doon sa give chance ni General Bantag. No? Huwag niyong akusahan kaagad na siya. Okay? Kasi there's always two sides of a story, sir. Okay? Sana ayusin nyo, sir, kasi hindi para sa inyo, kung hindi, pati sa inyo, sir, madadamay ka dito, masisira ang pangalan mo. Ang sa amin is, si Presidente Bongbong Marcos ay madadabay nito. Masisira ang pangalan ni PBBM. Kasi tauhan kayo ni President Marcos eh. In-appoint kayo as DOJ Secretary dyan. Kapag pumalpa kayo, mababash ang ating Pangulong Bongbong Marcos dyan. Bakit ikaw ang in-appoint? So, suriin mabuti, sir. Ito, opinion ko lang ito, sir. Huwag kayong magalit sa akin. Kaya bilang ordinaryong tao lang po. I might be wrong, I might be correct, but sinabi ko lang yung aking feeling, yung aking sentimento tungkol dito. Okay, so kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Ano ang masasabi nyo dito? Tama ba si Attorney Sal Panelo sa kanyang mga statement tungkol kay General Bantag at DOJ Remulla? Okay? Mag-comment, mag-react, babasahin natin yan. And guys, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And don't forget to please subscribe and please follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita tungkol dito. Okay? So guys, mahalin natin ang Pilipinas as what Vice President Inday Sara Duterte said. Protektahan natin si Presidente Bongbong Marcos. See you in my next video. Have a great day and God bless everyone.